Sino-sino nga ba yung pwedeng maging qualified sa AKAP at makakuha na rin ng cash assistance mula sa DSWD? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng makakuha ng ayuda or cash assistance mula sa DSWD dahil sa programa ng AKAP. Yun yung ayuda para sa may mga kapos na kita. O di naman kaya ay yung nawalan talaga ng kita. So ito yung mga qualification sa AKAP. Pero tandaan natin na kung qualified ka man sa dalawang nauna, pero pasok ka sa pangatlo, disqualified ka na. So linawin natin kung ano yon. Unang-una, kung sakaling mababa yung kinikita mo o hindi naman kaya ay hindi tataas sa minimum yung kinikita mo kada buwan, pwedeng pasok ka na sa AKAP. Pangalawa, kung sakaling yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw ay hindi mo na natutugunan dahil sa inflation o sa masyadong pagtaas ng mga bilihin sa panahon ngayon, pwedeng pasok ka na sa AKAP. Yun nga lang, kung sakaling qualified ka sa dalawang nasabi natin, pero pasok ka na sa mga programa ng DSWD dati pa, hindi ka na pwedeng mag-apply sa AKAP. Ano-ano yung mga programa ng DSWD na yon? Ito yung sa 4P, Senior Citizen, at SLP. Pero wag mag-alala kasi kahit hindi ka pasok sa AKAP, pwede ka pa rin naman pumunta sa DSWD kung pasok ka sa mga programang ito at humingi ng tulong pinansyal na pwede manggaling sa AICS na program. Ito rin yung isang programa ng DSWD na kapareho ng AKAP na nagpo-provide ng cash assistance. At speaking of cash assistance, ito yung mga kategorya na pwedeng makatanggap ng tulong. Rice assistance, food assistance, which is pareho lang din to, medical assistance, funeral assistance tinatanggap din, at cash relief assistance. Linawin lang din natin na may mga pagkakataon na hindi talaga cash yung pwede ninyong makuha. Pwede rin naman yung guarantee letter. Lalo kung ito yung mga bill sa ospital, pwede rin niyang i-apply under AKAP. At kung may tanong kayo na magkano kaya yung pwedeng makuha mula sa AKAP, hindi nakalagay dito yung specific na amount. Kadalasan kasi sa DSWD, depende na rin sa assessment or recommendation ng social worker kung magkano nga ba yung pwedeng cash assistance na makuha mo mula sa kanila. So alam na natin kung qualified ka ba sa AKAP, pwedeng mababa yung sahod, pwedeng nawala ng pagkakakitaan, o pwede rin naman yung sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi mo na masyadong natutugunan dahil nga sa nangyayaring inflation sa ngayon. At kung alam mo nga pasok ka na, bago ka pumunta sa DSWD at pagdaanan itong mga steps na to, mahalaga na alam mo muna yung mga requirements para nga naman hindi pa balik-balik at pumila ng matagal. Unang-una, dapat meron kang government-issued ID or valid ID. Kung sakaling meron kang higit sa isang government-issued ID, dalhin mo na din at mas maganda na magdala ka na rin ng Xerox or photocopy nun. May mga pagkakataon kasi na hinihingi talaga yung Xerox nun, pero kung hindi naman, pwede nyong itago, basta naka-ready lang kayo para nga naman hindi pa balik-balik. Pangalawa, dokumento na nagpapatunay na minimum wage earner o hindi sasapat yung kinita mo. Pwedeng yung dokumento na yon ay galing mismo sa pinagkatrabahuhan mo, Certificate of Employment. Pwede rin naman galing sa BIR, ito yung income tax return. Pero kung sakaling wala ka ng alin sa mga ito, pwede naman makakuha ng certification mula sa barangay ninyo. Lalo kung kayo ay nagmamay-ari ng mga sari-sari store o yung negosyo nyo ay hindi nagkakaroon ng sapat na kita sa pang-araw-araw. Maaaring may iba pa kayong mga requirements or documents na pwedeng magpatunay na hindi ganon kasapat yung kinikita ninyo. Kung sakaling may ganon kayong concern or mga katanungan, pwede naman kayong mag-inquire mismo sa DSWD office. Sa ngayon kasi ito lang hilistahan na pinrovide nila. Pero posible na depende sa assessment nila during interview kung tatanggapin mo nila yung documents na pinapakita mo para nga naman patunayan na hindi sasapat yung sinasahod mo o kinikita mo para sa pang-araw-araw na bilihin. At tandaan na kung sakaling mag-i-inquire kayo sa DSWD, i-make sure lang na officer nga yun ng DSWD or social worker nila para nga naman hindi tayo maloko at makuha na rin yung mga tamang impormasyon. At sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!